Noong 2010, isang kumpanya ng bioengineering na tinatawag na InGen ang nagsasagawa ng mga eksperimento sa crossbreeding ng dinosaur sa isang isla. Nahulog ng isang siyentipiko ang balat ng candy sa sahig at ito ay sinipsip ng airlock sa pinto. Naging sanhi ito ng pagkabigo ng system at nireboot ang control system ng pinto. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo sa takot, ngunit nagmamadaling bumalik ang isang siyentipiko upang mano-manong isara ang pinto bago makatakas ang dinosaur. Ang isang empleyado ay nakulong sa loob at humingi ng tulong, ngunit tumanggi ang kanyang katrabaho na buksan ang pinto. Hindi nagtagal, isang malaking dinosaur ang humawak sa kanya mula sa likuran at dinala siya habang pinapatay siya nito. Sa 2027, ang mga dinosaur ay namumuhay sa loob ng 32 taon. Gayunpaman, ang modernong klima at mga sakit sa mundo ay pumatay sa karamihan sa kanila. Ang kagalakan sa bagong bagay ay nawala, at ang publiko ay nawalan ng interes. Ang mga nabubuhay na dinosaur ay nakatira malapit sa Ecuador dahil ito ang huling lugar sa mundo na kahawig ng kanilang orihinal na prehistoric na kapaligiran. Ang mga tao ay ipinagbabawal na maglakbay doon. Sa New York, na-stuck si Martin sa traffic dahil may Apatosaurus na humaharang sa mga lansangan. Habang naghihintay siya, pumasok ang mercenaryong si Zorro sa kanyang sasakyan para pag-usapan ng isang mahalagang misyon. Ang mga superior ni Martin sa kumpanya ng parmasyutiko ay nangangailangan ng dugo ng dinosaur upang matapos ang pagbuo ng isang lunas para sa sakit sa puso, kaya kailangan ni Zorro na pumasok sa ipinagbabawal na lugar para makuha ito. Noong una, tinanggihan niya ang trabaho, ngunit nagbago ang isip niya nang mangako si Martin ng malaking bayad. Ang dalawa pagkatapos ay pumunta sa museo upang makipag-usap kay Dr. Henry na nagsasara ng dinosaur exhibition dahil sa kakaunting pagbisita. Si Henry ang nagsabi sa kumpanya na gumamit ng DNA ng dinosaur para makabuo ng gamot at gusto ni Martin na sumama siya sa misyon para kunin ang mga sample habang si Zora ang magsisilbing bodyguard. Ipinaliwanag ni Henry na kailangan nilang kunin ang dugo mula sa pinakamalaking dinosaur dahil mayroon silang pinakamalaking coronary muscles. Kaya, pinili niya ang Titanosaurus mula sa lupa, ang Mosasaurus mula sa dagat, at ang Quetzalcoatlus mula sa himpapawid. Ang lahat ng mga sample ng dugo ay dapat kunin habang ang mga dinosaur ay nabubuhay pa. Ayaw ni Henry na pumunta sa misyon, ngunit binago ni Martin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagbanggit na makikipag-ugnayan siya sa mga tunay na dinosaur. Kinabukasan, lumipad ang tatlo sa Suriname at nakipagkita sa matandang kaibigan ni Zorro na si Duncan. Nag-usap sila sa telepono at pumayag siyang tumulong, ngunit ngayon ay gusto niyang umatras dahil sa kung gaano ito kapanganib. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, nakumbinsi siya ni Martin na tanggapin ang trabaho sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas maraming pera. Umalis ang grupo sakay ng bangka ni Duncan at alam niya kung anong mga ruta ang dadaanan para hindi makita ng gobyerno. Tiningnan nila ang mapa ng lugar at ipinakita sa kanila ni Henry ang kanyang mga espesyal na darts. Maaari itong tumagos sa makapal na balat ng mga dinosaur kung babarilin nila ang mga ito nang hindi bababa sa 10 talampakan ang layo. Magagawa nilang kunin ang mga sample at mag-self-eject, ngunit isang shot lang ang makukuha nila sa bawat isa. Samantala, isinama ni Ruben ang kanyang mga anak na babae, sina Isabela, Teresa, at ang kanyang kasintahang si Xavier sa isang paglalakbay sa karagatan. Sa tubig, may lumitaw na lumalangoy sa malapit. Sa una, akala nila ay dolphin, pero iba ang hitsura ng mga palikpik. Biglang bumangga sa bangka ang misteryosong nilalang at mabilis na umalis. Bumaba si Ruben upang suriin at nakahinga siya ng maluwag na walang nakitang pinsala. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang nilalang na nagpapatunay na ito ay isang malaking Mosasaurus. Sa pagkakataong ito, muntik na nitong mabaligtad ang bangka, ngunit lumayo ito. Sa kasamaang palad, ang bangka ay nakabawi lamang ng isang segundo bago ito tuluyang bumagsak at ang pamilya ay tumalon sa tubig upang maiwasan ang pagkadurog. Nasa loob pa rin si Xavier at pinipigilan ng tubig ang pagbukas ng pinto. Habang ang mga babae ay umaakyat pabalik sa bangka, sinabi ni Ruben kay Xavier na kunin ang radyo mula sa emergency bag. Nang mahanap na niya ang bag, sinipa ni Xavier ang pinto hanggang sa mabuksan niya ito at lumangoy palabas. Natapos ang pagbaliktad ng bangka at umakyat din si Ruben sa ibabaw nito. Ngunit natagpuan ni Xavier ang kanyang sarili sa ilalim ng tubig habang nakikita ang Mosasaurus na lumalangoy. Sumugod siya sa ibabaw at lumangoy ng mabilis hanggang sa makakaya niya patungo sa bangka habang sinusundan siya ng malaking nilalang. Sa kabutihang palad, lumangoy ang Mosasaurus sa ilalim ng bangka at umalis habang iniligtas ng pamilya si Xavier. Kinaumagahan, nagising ang crew nang matanggap nila ang mayday signal ng pamilya sa radyo. Gusto ni Martin at ng hepe ng seguridad, si Bobby, na huwag silang pansinin, ngunit iniisip ni Zorro na dapat silang tumulong. Sumang-ayon si Duncan sa kanya at inutusan ng kanyang mga tripulante na magpalit ng ruta. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Ruben ang bangka na paparating at nagpaputok ng flare upang markahan ang kanilang lokasyon.
Matapos mailigtas ang pamilya, nagtataka si Zoro kung bakit sinalakay ng Amosasaurus ang isang random na bangka at ayon kay Henry ay nakita ito ng dinosaur bilang kompetisyon. Gustong malaman ng pamilya kung bakit hinahanap ng team ang nilalang na iyon, ngunit wala silang sinabi. Biglang may nadetect ang kanilang radar at tumunog ang alarma bago binanggari ng Mosasaurus ang bangkang ito. Matapos tumalon ng dinosaur sa ibabaw ng tubig, pamwesto si Zora at inilagay siya ni Henry sa deck. Pinagalaw ni Duncan ang bangka ng mas mabilis hanggat maaari at naghanda si Zora sa pagbaril, ngunit ang Mosasaurus ay gumawa ng isa pang pagtalon at ang dart ay nahulog sa tubig. Papalapit na ang nilalang, kaya kailangang simulan ni Duncan na iikot ang bangka para maiwasan ang pagbangga. Dinalhan ni Henry si Zora ng isa pang dart, ngunit itinulak ng dinosaur ang bangka at pinabagsak siya. Hinawakan ni Zora ang kanyang mga paa at tinulungan siya ni Henry na makatayo. Ngayon ay maaari na niyang ibaril ang dart at tumama ito sa katawan ng nilalang. Mabilis na kinuha ng dart ang sample ng dugo at nang mapuno na ang vial, nag-eject ito. Mayroon pa itong maliit na parachute, kaya sapat na mabagal ang pagbagsak nito para makuha ito ni Henry. Habang nagdiriwang ang crew, inilagay ni Zora at Henry ang vial sa isang malamig na suitcase. Inamin ni Henry na nagsisimula siyang magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa misyon, sinabi niyang alam niyang ibibigay lamang ng kumpanya ang bagong lunas sa mga may pera at ang agham ay dapat na para sa lahat. Sa sandaling iyon, nagulat ang grupo nang matuklasan na ang Mosasaurus ay bumalik na may dalang isang grupo ng Spinosaurus. Nagulat si Henry nang mapagtantong na ang dalawang species na ito ay nagtutulungan. Nagmamadaling lumabas si Bobby at nagpaputok, ngunit nabigo ang lahat ng kanyang mga pagbaril. Lumipat siya sa ibang sulok at patuloy na sumusubok, hindi pinapansin ang babala ni Duncan. Biglang tumalon ng isang Spinosaurus mula sa tubig sa likod ni Bobby at kinuha siya gamit ang bibig nito bago bumalik sa dagat. Pagkatapos, ang Mosasaurus ay gumawa ng isa pang malaking pagtalon at ang paglapag nito ay yumanig sa bangka na nag-iwan sa co-pilot na si Nina na nakabitin sa gilid. Dumausdos si Isabela palabas ng kwarto at muntik nang mahulog sa rehas, kaya nagmamadaling hinawakan ni Ruben ang kamay nito at nasaktan ng binti sa proseso. Hinila niya ito pabalik bago kumagat ang Mosasaurus at nakuha lamang ang rehas. Nagawa ng bangka na makabalik sa posisyon at si Nina ay nakarating sa kaligtasan. Iniikot ni Duncan ang bangka patungo sa mga bato dahil hindi makakapasok ang mga dinosaur sa mababaw na tubig. Iniisip ni Zora na malamang ay babagsak ang bangka, kaya inihanda niya ang lahat ng mga life jacket habang pinoprotektahan ni Henry ang sample at ilang mga supply. Pumunta si Teresa sa radyo at sinubukang tumawag para sa tulong, ngunit agad siyang pinigilan ni Martin nang hindi ipinapaliwanag na may ginagawa silang ilegal. Nang itulak siya ni Teresa, nadulas siya pabalik at nahulog sa gilid. Nagawa niyang kumapit, gayunpaman, hindi siya tinulungan ni Martin at nahulog siya. Agad na kumuha ng rescue can si Xavier at tumalon sa tubig para sundan siya. Sa pag-aakalang lulubog na ang bangka, nilagyan ni Ruben ng life jacket si Isabela at tumalon din sila. Sa sumunod na matamaan ng Mosasaurus ang bangka, itinulak nito ang bangka sa isang bato at kinaladkad para sirain ito. Kinailangang magtago ni na Henry at Zora para maiwasan ang bato habang sumasabog ang makina na nagpatumba sa crew na si Leclerc. Nagawa ni Duncan na panatilihing gumagalaw ang bangka at sa wakas ay nakarating sa mababaw na lugar, kaya lahat ay tumalon sa tubig habang ang Mosasaurus ay lumalangoy. Bumagsak ang bangka sa dalampasigan at napadpad sa ibabaw ng mabatong lugar. Lumangoy ang koponan sa baybayin kasama ang mga bag ng mga supply. Sa kasamaang palad, nang kukunin na ni Nina ang isa, biglang lumitaw ang Spinosaurus mula sa likuran at nahuli siya gamit ang bibig nito. Ang iba ay walang magawa habang inilalayo ang kanyang katawan. Sinabi ni Martin sa koponan na hindi nila mahuhulaan kung ano ang makikita nila sa islang ito dahil ang lahat ng mga dinosaur dito ay nag-mutate mula sa mga eksperimento na ginawa ng InGen noong araw. Pinutol ni Zora ang bakod sa palibot ng gubat para makapagsimula silang mag-explore at inihayag niya na nag-arrange siya para sa isang rescue helicopter na darating kung hindi sila makipag-ugnayan sa loob ng 24 na oras. Ito ay aabot lamang ng 2 minuto sa paglubog ng araw, kaya kailangan nilang matapos bago iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang koponan ay napilitang pumasok sa isang latian upang patuloy na sumulong. Tinanong ni Zora si Martin tungkol sa pagkahulog ni Teresa at nagkunwari si Martin na wala siyang nakita. Nararamdaman niyang may humahaplos sa kanyang binti at nang makarating sila sa dalampasigan ay may malaking igat na tumalon at bumulaga sa kanila. Sa kabutihang palad, umalis ito nang hindi umaatake. Nagpatuloy ang paglalakbay at huminto si Martin sa ilog upang uminom ng tubig para lamang makahanap ng ilang mga tag ng militar. Nang magsimulang tumulo ang dugo sa kanyang kamay, tumingala siya at natuklasan ng isang lumang helicopter crash sa ibabaw ng isang puno. Ang patay na piloto ay may hawak na baril, kaya gumamit si Martin ng patpat para ibaba ito at kinuha ito para sa kanyang sarili nang hindi sinasabi sa sinuman.
Samantala, nahanap ni Xavier si Teresa. Hindi nagtagal, natagpuan din sila ni Ruben at Isabela at magkasama silang lumangoy hanggang sa makakita sila ng kuweba na magdadala sa kanila sa isla. Hinangaan nila ang magandang tanawin at nahanap ang mga tubo na iniwan ng mga laboratorio ng InGen. Naalala ni Ruben na binanggit ng team ang mga gusali sa lugar, kaya sinundan nila ang mga tubo para hanapin ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, tumingin si Isabela sa likod ng isang halaman at nagulat nang makita ang isang napakaliit na aqualops. Sinabi ni Ruben na ayos lang dahil herbivore ito, ngunit tinakot pa rin ito ni Teresa palayo. Sinubukan ni Xavier na ibagsak ang isang halaman at isang dinosaur ang umungal sa malapit, kaya dapat silang pumunta sa ibang direksyon. Pagsapit ng gabi, huminto ang grupo para magpahinga sa tabi ng apoy. Pagkaalis ni Xavier para umihi, lumapit ang mga aqualops at nagising si Isabela. Nagpa siya siyang bigyan ito ng pagkain na naging sanhi ng pagtulog ng aqualops sa tabi niya. Habang umiihi si Xavier, hindi niya narinig ang dalawang velociraptor na papalapit sa kanya mula sa likuran hanggang sa inatake sila ng isang mutaden. Sinigurado ni Xavier na manatiling tahimik habang naglalaban ang mga nilalang. Pinigilan pa niya ang paglabas ng kanyang ihi. Nang mawala ang mga dinosaur, tinapos niya ang pag-ihi. Sa umaga, nakarating ang koponan ni Zoro sa isang lambak kung saan sinusundan nila ang mga ingay hanggang sa makakita sila ng grupo ng Titanosaurus. Dalawa sa kanila ay nasa proseso ng pagsasama, kaya naisip ni Henry na sila ay abala at nagawang lumapit ng sapat upang mahawakan ang binti ng isang dinosaur na nagpaiyak sa kanya. Ang lahat ay kalmado sa mga herbivore kaya madaling nagpaputok si Zoro ng dart at nakuha ang sample. Bumalik sa pamilya, mabagal ang kilos nila dahil sa paa ni Ruben. Ang aqualops ay patuloy na sumusunod sa kanila, kaya pinangalanan ito ni Isabela na Dolores at inilagay sa kanyang bag, sinabing iuuwi niya ito bilang isang alagang hayop. Nang magpatuloy sila, hindi nila nakita ang burol sa likod ng isang malaking puno at lahat sila ay nahulog, gumulong pababa ng ilang minuto hanggang sa makarating sila malapit sa ilog. May kakaibang naamoy si Ruben at tumakas ang natatakot na Dolores. Pagtingin sa kabila ng ilog, makikita nila ang isang abandonadong shed. Napansin ni Teresa ang isang bangka kaya nagboluntaryo siyang kunin ito. Nakarating siya sa tubig at madaling tumawid sa ilog upang makarating sa kabilang panig kung saan nakahanap siya ng kalahating kinain na katawan ng dinosaur. Bigla, isang Dilophosaurus ang tumalon at umungal kay Teresa bago tumakbo palayo. Lumilitaw na natatakot pala ito sa T-Rex na natutulog sa mga halaman. Sinigurado ni Teresa na hindi makagawa ng ingay habang papasok sa shed na ikinagulat ng kumpo ng mga paniki na lumipad palayo. Ang bangka na nakita niya kanina ay sira, pero sa kabutihang palad, mayroong bag na may emergency raft. Sa kabilang pampang, muling lumitaw si Dolores at sinubukan ni Isabela na paalisin ito sa pamamagitan ng paghahagis ng pagkain. Dinala ni Teresa sa ilog ang emergency raft at hindi niya narinig ang mga bulong ng kanyang pamilya nang sabihin sa kanya na huwag itong buksan. Hinila niya ang lever at ang balsa ay agad na lumaki at sa sobrang ingay ay nagising ang T-Rex. Sa ngayon, nakatingin sa ibang direksyon ang nilalang. Kaya naman, sumakay si Teresa sa balsa at desperadong sumagwan hanggang sa makasama niyang muli ang kanyang pamilya. Sumakay din ang iba sa balsa at naiwan si Dolores. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita na sila ng T-Rex at nagsimulang humabol sa kanila. Ang pamilya ay sumasagwan ng mabilis hanggat maaari at nabigla nang makita ang T-Rex na pumunta sa ilalim ng tubig upang mas mabilis na kumilos. Hindi nagtagal ay lumabas ang nilalang sa kanilang harapan, inihagis ang balsa at naging dahilan upang mahulog ang grupo sa tubig. Ang bahaging ito ng ilog ay may malakas na agos na sapat na tumutulak kay Ruben para makaiwas sa lahat ng pag-atake ng T-Rex. Lumangoy siya patungo sa ilang mga bato at nagtago kasama sina Teresa at Xavier, ngunit nawawala si Isabela. Ang kanyang pagsigaw ay nagpapahiwatig na siya ay nagtatago sa ilalim ng balsa na ngayon ay sinusubukang kagatin ng T-Rex. Hindi mapunit ng mga ngipin nito ang plastik, kaya pinulot niya ito at ginalaw, hinahanap ang kanyang biktima. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Isabela na makalayo bago nakuha ang balsa at nagmamadali siyang muling sumama sa kanyang pamilya. Hinahabol siya ng T-Rex, gayunpaman, nagtago ang grupo sa likod ng mga bato at ang espasyo sa pagitan ng mga ito ay masyadong makitid para makadaan ang dinosaur. Sumuko ito at lumayo habang dinala ng agos ang balsa sa pamilya. Pagkatapos ng maraming oras ng pag-akyat, ang koponan ni Zora ay nakarating sa tuktok ng isang bangin. Ang Quetzalcoatlus ay isang lumilipad na carnivore at masyadong mapanganib para lapitan. Sa halip, kukunin nila ang sample mula sa isang itlog. Si Leclerc ay may karanasan sa matarik na bundok, kaya madali siyang bumaba sa pugad, ngunit kailangan munang mag-ipon ng lakas ng loob ni Henry. Hindi nagtagal ay sinundan siya ni Zora at tinukso siya nang humawak siya sa mga bato dahil sa takot. Sa tuktok, sinisiguro ni Duncan na mahigpit ang mga lubid nang makita niya ang isang maliit na dinosaur na tumatakbo.
Pinagmasdan niyang mabuti at natuklasan na ang maliit na nilalang ay pumasok sa isang sinaunang templo. Biglang dumulas ang lubid ni Henry at nagsimula siyang mahulog, ngunit hinawakan ni Duncan ang lubid at iniligtas siya sa tamang oras. Patuloy na bumaba ang tatlo hanggang sa makarating sila sa isang kuweba. Gayunpaman, nabigla sila nang malaman na bahagi rin ito ng templo. May malaking pugad sa gitna at sinimulan ni Henry na kunin ang sample nang hindi sinasaktan ng sanggol. Habang naghihintay, tinanong ni Zora si Henry kung ano ang gagawin niya sa mga sample. Ipinaliwanag niya na gusto niyang maging bukas ang lunas para magawa ito ng lahat at makapagligtas ng milyon-milyong buhay. Sa gilid ng bangin, sinisigurado ni Leclerc ang mga lubid at nakita ang inang Quetzalcoatless na bumalik sa pugad. Sumigaw siya upang bigyan ng babala ang iba na tumakbo upang magtago sa likod ng mga haligi bago mismo ang pag-atake ng dinosaur. Di nagtagal ay na-corner si Henry, kaya sumigaw din si Zora at itinoon ang atensyon ng halimaw sa kanya habang sinusubukan ni Henry na kunin ang sample. Sa kasamaang palad, sumipa ang Quetzalcoatless at ang vial ay nakaipit sa ilalim nito. Pagkatapos ay inihagis ni Leclerc ang isang kasangkapan sa ulo ng nilalang, dahilan upang ito ay lumabas. Sumigaw siya para humingi ng tulong, kaya sinimulan ni Duncan at Martin na hilahin ang mga lubid upang paakyatin siya. Hinabol siya ng dinosaur, kaya kinuha ni Henry ang vial. Gayunpaman, hindi sinasadyang hinila din ng dinosaur ang kanyang lubid at si Henry ay dumulas palabas ng templo hanggang sa maiwan siyang nakabitin sa bangin. Nahila rin si Zora, ngunit ginamit niya ang kanyang mga paa para pigilan ang pag-slide sa gilid at hinawakan ang lubid para makaakyat pabalik si Henry. Sa pakikipagpunyagi, ang vial ay dumulas at nahulog sa ibabang gilid. Hindi pinansin ang mga babala ni Zora tungkol sa lubid na posibleng maputol, nagsimulang umindayog si Henry hanggang sa tuluyang makuha ang vial. Sa tuktok ng bangin, humihila pa rin sina Duncan at Martin. Gayunpaman, nagulat sila sa hitsura ng Quetzalcoatless na hawak ang katawan ni Leclerc sa bibig nito. Matapos lamunin ng buo ng halimaw ang kanilang kaibigan, sinimulan nitong habulin ng dalawa, mabilis na kumilos upang harangan ang kanilang daan. Habang hawak ang maleta ng sample, nagmamadaling bumaba sina Martin at Duncan para magtago sa templo. Sa sandaling iyon, naputol ang lubid at nahulog si Henry sa ilog. Lumangoy siya sa baybayin at napansin sina Duncan at Martin na lumalabas sa isang lihim na daanan ng templo habang si Zora ay bumababa gamit ang mga lubid. Lumapag ang sample malapit kay Henry nang hindi nasisira salamat sa parachute. Ngayon ay makakauwi na sila sa wakas. Sa gabi, umalis ang pamilya sa balsa nang makita nila ang mga gusali ng engine, sumigaw sila para humingi ng tulong at sinundan ng koponan ni Zora ang kanilang boses upang sa wakas ay muling magsama-sama ang dalawang grupo. Agad na sinabi ni Teresa sa kanila ang ginawa ni Martin, kaya tinilabas niya ang baril upang panatilihin ang lahat habang sinasabing nagsisinungaling ang dalaga. Pagkatapos ay kinuha ni Martin ang maleta na may mga sample at pinusasan ito sa kanyang kamay. Nakarinig si Isabella ng kakaibang ingay at napagtanto ni Henry na ito ang generator na dapat ay nasa timer. Matapos umungol ang isang dinosaur, bumukas ang mga ilaw at tumugtog pa ang ilang musika sa loob ng gasolinahan. Biglang lumabas ang dalawang mutaden at nagsimulang humabol sa grupo. Ang mga tao ay agad na nagsimulang tumakbo at ang grupo ay nahati. Ang pamilya ay napunta sa loob ng gasolinahan kung saan sinarado ni Ruben at Xavier ang pinto habang patuloy na hinahampas ito ng isang mutaden. Itinulak nila ang isang cart sa pintuan bago sila nagpatuloy sa pagdalaw ngunit bumalik si Isabella nang makita niya si Dolores. Sa sandaling iyon, ang mutaden ay nagbukas ng isang butas sa kisame at sumugod sa istasyon. Kaya, kinuha ni Isabella si Dolores at nagtago sa refrigerator. Lumapit ang dinosaur at patuloy na umuungal sa refrigerator. Kaya, ang natitirang bahagi ng pamilya ay naghagis ng ilang bagay upang makagambala dito. Ginamit ni Isabella ang pagkakataong lumabas at kumilos ng maingat upang muling makasama ang kanyang pamilya. Habang nagtatago sila sa likod ng mga istante, sinundan ni Ruben ang direksyon ng tubig at nakahanap ng hatch. Sa oras na dumating ang mutaden sa kanilang lugar, nakatakas ang pamilya sa pamamagitan ng lagusan. Hinahabol ng iba pang mutaden sina Henry at Duncan na tumakbo para pumasok sa isang lab. Isinara din nila ang pinto at nilock ito para hindi makalabas ang nilalang. Napagtanto ni Henry na ito ang silid kung saan nangyari ang lahat ng crossbreeding at mutation. Mayroong pang isang specimen sa loob ng isang kapsula. Tiningnan ni Duncan ang mapa at nalaman niyang mayroong tunnel system sa ilalim ng buong isla na maaaring maghatid sa kanila sa isang bangka sa mga pantalan. Sinundan ng unang mutaden si Zora sa labas at tumakbo siya ng mabilis para magtago sa ilalim ng jeep kasama si Martin. Pinaputukan niya ang dinosaur, ngunit hindi niya naitama ang bawat pagbaril. Lumapit ang mutaden para mahuli si Martin at itinapon siya sa jeep. Tinitiyak ni Martin na panatilihin sa kanyang kamay ang sample at ibinaba ang kanyang baril na kinuha ni Zora.
Sa sandaling iyon, dumating ang rescue helicopter, ngunit wala silang makitang sinuman. Sumakay si Martin sa jeep at nagsimulang magmaneho palayo, kaya tumakbo si Zora para magtago. Sinubukan siyang pigilan ng Mutaden, ngunit itinulak lang ito ng sasakyan at patuloy na umaandar. Narinig ng nilalang ang tinig ng pamilya sa mga lagusan, kaya tinanggal nito ang takip ng drainage at nagsimulang bumaba. Nakita ito ni Zora at sinundan ito. Samantala, naghahanda na ang helicopter para umuwi. Umalis sina Henry at Duncan sa lab sa pamamagitan ng tunnel at bumaril ng flare si Henry para makuha ang atensyon ng chopper. Umikot ang helicopter, ngunit nang malapit na itong lumapag, isang mutated T-Rex na kilala bilang Distortus Rex ang lumabas at kinagat ito bago ito itinapon sa lupa na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkatapos, narinig ni Duncan ang mga boses ng pamilya, tinanggal din niya ang takip ng drainage para makasama sila ni Henry. Biglang sumulpot si Zora sa tabi nila at nagpaputok sa tamang oras upang mabaril ang Mutaden na lumitaw sa kabilang dulo ng tunnel na mabilis na pinatay ito. Pagkatapos, ginabayan ni Duncan ang grupo sa mga lagusan upang marating ang pantalan. Gayunpaman, ang labasan ay naharang ng isang gate. Habang lumilitaw ang Mutaden sa itaas nila, sumiksik si Isabela sa mga rehas at tumakbo sa control panel. Sa kanyang bag, sumigaw si Dolores para balaan siya tungkol sa paparating na D-Rex. Takot na takot si Isabela, ngunit narinig ang kanyang pamilya na sumisigaw at nag-concentrate sa paggamit ng panel upang buksan ang gate. Papasok na ang D-Rex sa lagusan nang marinig nito ang ingay ni Martin na dumating sakay ng jeep. Pinahinto ng nilalang ang sasakyan gamit ang napakalaking paa nito at ginamit ng grupo ang pagkagambala para umalis sa tunnel. Sinubukan ng pangalawang Mutaden na sundan sila, ngunit isinara ni Zora ang gate upang panatilihin itong nakakulong. Sa sandaling iyon, nakuha ng D-Rex si Martin at sinimulang kainin siya na naging dahilan upang malaglag niya ang maleta sa kanyang naputol na kamay. Mabilis itong kinuha ni Zora bago tumakbo kasama ang iba para marating ang bangka. Sa kasamaang palad, nakajam ang crane na may hawak ng bangka. Lumitaw ang D-Rex at sumugod kay Isabela, kaya ipinaliwanag ni Henry na naaakit ito sa mga ilaw. Nagsindi ng flare si Duncan at umatras upang mapanatili ang atensyon ng D-Rex sa kanya para makatakas ang iba. Tumalon pa siya sa tubig, lumalayo sa mga pantalan hanggang sa makorner siya ng D-Rex. Pinutol ni Zora ang kadena ng crane upang ilabas ang bangka at tumalon ang grupo dito, ngunit hindi nila ma-activate ang makina. Bumalik ang D-Rex at tumalon para umatake. Gayunpaman, nagtagumpay si Ruben na paandarin ang bangka sa tamang oras at nagawa ng grupo na makatakas mula sa isla. Habang tumatawid sila sa dagat, nakakita sila ng flare sa kalangitan at sinundan ito para iligtas si Duncan. Sa umaga, napansin ni Ruben na hawak pa rin ni Isabela si Dolores. Tinanong ni Zora si Henry tungkol sa mga sample at nagkasundo sila na ibabahagi nila ito sa lahat. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.